Magandang araw sa lahat. Sa pagsisimula ng ating aralin sa araw na ito, nais kong ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Christian Oliver F. Gilaran, ang iyong magiging guro para sa Araling Panlipunan 7. Bago natin simulan ang ating aralin sa araw na ito, ay nais ko lang ipaalala ang mga health protocols na dapat sundin upang tayo maging ligtas at handa. Una, magsuot ng face mask kapag lalabas ng bahay. Pangalawa, ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Pangatlo, iwasan ang matataong lugar. At pang-apat, huwag lumabas ng bahay kung di kinakailangan. Maraming salamat po. Ako ay si Christian Oliver F. Gilaran, ang inyong guro para sa Araling Panlipunan 7. Bago ang lahat, magdasal muna tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Ayusin ninyo ang inyong mga upuan. Class Secretary, pakicheck ng attendance. Salamat pala sa inyo dahil napanatili natin ang kalinisan sa ating silid-aralan. Bakit gusto natin maging malinis? Juvie, gusto natin maging malinis sir dahil may pandemya tayo ngayon. Chris Ann, ano-ano ang mga health protocol na alam mo? Gumamit ng sabon sa paghugas ng kamay sir at gumamit ng alcohol. Tama, very good. Dan, ano dapat gawin natin sa pagsukpo sa COVID? Magsuot ng face mask at face shield sir at dumistansya sa matataong lugar. Tama na naman. Huwag nating kalimutan ang mga ito upang tayo ay makaiwas sa sakit. Naalala niyo pa ba ang pinag-aaralan natin kahapon? Sino ang may alam? Bago natin simulan ang ating aralin para sa araw na ito, balikan muna natin ang ating nakarang aralin sa kung saan nagpag-usapan natin ang mga naganap sa panahon ng pananakop ng mga taga-kanluran. Gaya ng ating aralin ngayon, mayroong pagkakahalintulad ng mga ito, na kung saan ay nag-uugnay ang lahat sa isang dahilan. Ito ay ang pagkuha ng likas na yaman at pagpapalawak ng teritoryo. Ang pangkamkam ng mga ari-arian at teritoryo upang gamitin sa pansariling interes upang magpayaman ay isa sa layunin ng pananakop upang mapanatili ang kanilang yaman na nagbunsod sa pagbukas ng iba't ibang kaganapan tulad ng kalakalan, komersyo na hanggang ngayon ay ating nararanasan. May ipapakita akong larawan, subukan ninyong hulaan at mabigay ng kaunting saloobin patungkol sa nakitang larawan. Ano ang masasabi mo sa nakitang larawan? Ano naman ang kaugnayan nito sa ating aralin? Alam mo ba kung ano ang ating paksa ngayong araw na ito? Halika't simulan natin. At para sa ating mga layunin sa araw na ito, marahan natin basahin sabay-sabay ang mga sumusunod. Pagkatapos ng aralin, 92% ng mag-aaral ay inaasahang: una, nabibigyan kahulugan ang imperialismo at kolonyalismo. Pangalawa, naipapaliwanag ang kahalagahan at epekto ng imperialismo at kolonyalismo sa Timog Kanlurang Asya. At panghuli, nakakagawa ng graphic organizer hinggil sa dahilan ng kolonyalismo at imperialismo. Pero bago tayo magpatuloy, punta muna tayo sa ating gawain. Ang tawag sa ating activity ngayong umaga ay Picture Perfect. Panuto, hahatiin natin ang klase sa dalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ng pagkakataon upang tukuyin ang mga nasa larawan at magbigay ng opinyon hinggil sa nakitang larawan. At iulat ito sa klase sa loob ng 3 minuto. Gamit ang PowerPoint presentation, magpapakita ako ng mga larawan patungkol sa kolonyalismo at imperialismo. Ang mga sumusunod ay kriteriya sa pagbibigay ng puntos. Una, kawastuhan ng ideya sa paksa, 10 puntos. Pangalawa, organisado at malikhain na paglalahad ng ideya, 5 puntos. Pangatlo, kagamitang ginamit sa paglalahad, 5 puntos. At pang-apat, kooperasyon ng bawat kasapi na pangkat, 5 puntos, na may kabuuang puntos na 25 puntos. Krusada. Pagpaplano sa paglalayag. Pagkakagulo o digmaan. Pang-aalipin.
Pagkiti ng buhay ng mga tao. Gutom. Ano-ano ang napansin mo sa mga larawan? Ano ang kaugnayan nito sa ating baksa ngayong araw na ito? Ang mga nakita mo sa larawan ay patungkol sa mga kaganapan bunsod ng pananakop. Makikita mo rito ang epekto na dulot ng pagsakop. Halimbawa rito ay ang pagkakaroon ng digmaan, patayan at pagkagutom. Naghanda ako ng isang graphic organizer para lubos mong maintindihan ang ating paksa ngayong umaga. Graphic organization. Subuking sagutan ang mga sumusunod sa pamamagitan ng pagbigay ng mga halimbawa. Gamit ang graph, bibigyan natin ng kahulugan ang salitang kolonyalismo. Unang halimbawa, digmaan. Pangalawang halimbawa, patayan. Pangatlong halimbawa, pananakop. At panghuling halimbawa, gutom. Kung titignan mo ang graph, lahat ng ating sagot ay nakasentro sa kolonyalismo. Kung pagbabasayahan natin ang ating mga sagot, pwede natin sabihin na ang apat na ito ay ang mga negatibong epekto na dulot ng kolonyalismo. Graphic organization number 2, letter B. Bigyang kahulugan ang salitang imperialismo. Sagot number 1. Halimbawa, paghihirap sa ekonomiya. Sagot number 2, pagkontrol sa malikas na yaman. Sagot number 3, pagkakaroon ng unequal treatment. At sagot number 4, pagkakahati-hati ng mga lupain panig sa mga dayuhan. Kung titignan natin ang graph, base sa ating mga sagot, lahat ng ito ay mga negatibong epekto dulot ng imperialismo. Base sa iyong nasaksihan, siguro may ideya ka na kung ano ang magiging paksa natin ngayong umaga. Halika't samahan niyo akong tuklasin ang lihim ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog Kanlurang Asya. Ang paksa natin ngayon ay tungkol sa kolonyalismo at imperialismo sa Timog Kanlurang Asya. Mga gabay na tanong. Unang tanong, ano nga ba ang kahulugan ng kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay nagmula sa salitang Latin na colonus na ang ibig sabihin ay magsasaka. Ang kolonyalismo ay isang patakaran ng isang bansa na namamahala ng mga sinakop upang magamit ang likas na yaman ng mga bansang kolonya para sa sariling interes. Gabay na tanong number 2. Ano naman ang kahulugan ng imperialismo? Ang imperialismo naman ay nagmula sa salitang Latin na imperium. Ang ibig sabihin ay command. Ito ay nangungahulugang dominasyon ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa mahina at maliit na nasyon-estado. Gabay na tanong number 3. Sa isang pangungusap, magbigay ng halimbawa kung ano ang epekto o bunga ng kolonyalismo at imperialismo. Sagot, napukaw ang damdaming makabayan o nasyonalismo dahil na rin sa hindi maganda at hindi makatarungang pakikitungo ng mga dayuhan. Gabay na tanong number 4, magbigay ng tatlong bansang Asyano na pinakalapit sa kontinente ng Europa. Sagot, Persia, Mesopotamia, at Ceylon. At ngayon, dumako naman tayo sa aplikasyon. Panuto, sagutin sa isang pangungusap ang mga nakatalang kaisipan patungkol sa epekto at kahalagahan ng kolonyalismo at imperialismo. Letter A. Epekto ng kolonyalismo at imperialismo. Bilang number 1. Halimbawa, nagkaroon ng mga tulay, riles ng tren at kalsada na pinatayo ng mga dayuhan upang magamit sa kalakalan. Sa bilang pangalawa hanggang 5, ay bibigyan kayo ng pagkakataon upang sabutan ang mga kaisipan gamit ang iyong mga sariling kaalaman. Letter B.
Kahalagahan ng kolonyalismo at imperialismo. Sagot sa bilang number 1, ang kahalagahan ng imperialismo ay pagiging matatag ng isang bansa. Number 2, sila ay nakabuo ng mga batas at saligang batas na pinanatili ang dating kalinangan bago dumating ang mga dayuhang mananakop. Number 3, ang edukasyon ay pinakilala ng mga taga-Europa ang naging instrumento ng mga Asyano upang mabago ang kanilang bansa. Sagot sa bilang number 4, isinilang ang mga middle class o mga Asyanong mangangalakal at naging maunlad. Sagot sa bilang number 5, napupaw ang damdaming makabayan o nasyonalismo dahil na rin sa hindi maganda at hindi makatarungang pakikitungo ng mga dayuhan. Rubric o criteria sa pagbibigay ng puntos. Unang criteria, pagkakabuo. 15 puntos. Ang mga salitang ginamit ay angkop at wasto. 10 puntos kung ang ilang salitang ginamit ay hindi angkop at wasto, at 5 puntos ang mga salitang ginamit ay walang kaugnayan. Sa criteria number 2, nilalaman. 15 puntos kung lubusang naipahayag ang mensahe. 10 puntos kung hindi lubusang naipahayag ang mensahe, at 5 puntos kung hindi naipahayag ang mensahe. At ngayon, para sa ating evaluasyon, panuto. Basahin ang mga talata tungkol sa kolonyalismo at imperialismo. Punan ng wastong salita ang mga patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Mga pagpipilian. Una, magsasaka. Pangalawa, imperium. Pangatlo, command. Pang-apat, dominasyon. Pang-lima, yaman. Pang-anim, kolonus. Pang-pito, kolonyalismo. At pang-walo, patakaran. Paano natin sasagutin ang sumusunod na talata? Basahin ang talata tungkol sa kolonyalismo at imperialismo, tapos punan ng wastong salita ang mga patlang upang mabuo ang diwa ng pangungusap. Simulan na natin. Ang kolonyalismo ay nagmula sa salitang Latin, blanc, ang ibig sabihin ay blank, at ang blank ay isang blank ng isang bansa na namamahala ng mga sinakop upang maggamit ang likas ng blank ng mga bansang kolonya para sa sariling interes. Ang imperialismo naman ay nagmula sa salitang Latin na blank na ang ibig sabihin ay blank. Ito ay nangangahulugang blank ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa mahina at maliit na nasyon-estado. Punan ang patlang ng mga pagpipili ang tamang sagot. At ito ang sagot sa ating evaluasyon. Ang kolonyalismo ay nagmula sa salitang blank, kolonus ang sagot, na ang ibig sabihin ay blank, ang sagot magsasaka. Ang blank, ang sagot, kolonyalismo ay ang isang blank, patakaran, ang sagot, ang isang bansa na namamahala ng mga sinakop upang magamit ang likas na blank. Ang sagot ay yaman ng mga bansang kolonya para sa sariling interes. Sa talata number 2, basahin natin. Ang imperialismo naman ay nagmula sa salitang Latin na imperium. Ang sagot, imperium, na ang ibig sabihin ay blank, command ang sagot. Ito ay nangangahulugang blank, dominasyon ang sagot ng isang makapangyarihang nasyon-estado sa mahina at maliit na nasyon-estado. Ngayon, punta na tayo sa ating takdang aralin. Rubric para sa pagmamarka ng sagot. At ang panghuli, ang takdang aralin. Sa isang kapat na papel, isulat kung ano-ano ang mga negatibong epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog Kanlurang Asya. Ang criteria natin sa pagbibigay ng puntos ay ang mga sumusunod. First, konsepto, 10 puntos. Pangalawa, kaangkupan ng mga detalye, 5 puntos. Pangatlo, kaayusan at kalinisan ng gawa, 5 puntos. At ang kabuuang puntos ay 20 puntos.
At dito nagtatapos ang ating talakayan para sa araw na ito. Naway meron kayong natutunang aral sa ating kaunting kuro-kuro. Paalam at magandang araw. Isang mapagpalang araw sa lahat. Ating natunghayan ang kabuuan ng ating talakayan patungkol sa kolonyalismo at imperialismo. Nasubukan na naman ang ating kahusayan sa pagtalakay ng mga bagong kaisipan. Naway nasiyahan kayo sa inyong natuklasan sa araw na ito. Hanggang sa muli, nagpapaalam, Sir Christian.